Alright, welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang lingkod ka-Johnny ng Johnny Tortiga. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, pahinga tayong dalawang araw. Medyo kahapon gagawa sana akong video pero masakit yung ulo ko talaga. Siguro dahil sobrang init at simula na kasi ng trabaho na may pasok na ulit eh. Kaya hindi ko nagawa yung dapat may gagawin akong iba, hindi ito. About doon sa isang post, no? Pero bago lahat, sa mga newbies, please subscribe. Sa mga loyal subscribers, salamat. Sa mga subscribe at subscribe, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending app na usapan. So yun, no, dapat may gawin ako isang video about doon sa isang nag-post doon sa Fight Online, United pala, sa United All Victims Movement na page. Nakakalungkot lang yun medyo, pero susunod siguro para mas maintindihan nyo, kasi ito ngayong gagawin kong video is mga paraan kung paano nyo haharapin ng harassment ng legal na paraan at yung hindi kayo yung babalik ka rin ng mga agent. Tandaan nyo ha, itong payo kong ito, itong advice kong ito is para doon sa mga nahaharas, pero huwag ninyong sasagutin ang mga agent ng pabalang o yung mga pasagot na parang kaya kayong baliktarin yan, na pinoprovoke nyo sila, nasasabihin ng mga agent is kayo na may utang, kayo pagalit. Laging legal na paraan ang ituturo ko sa inyo dito. Katulad ko ako, kapansin nyo naman, diba, never ako nakipagsagutan sa mga agent. Kahit yung huling nangharas sa akin, never ko siyang sinabihan ng hindi maganda. Nahamon ko siya lagi legal, pero hindi siya nakikipagharapan ng legal. Tapos isa-isahin natin, no, yung mga harassments nila, lalo na yung mga pasok sa unfair debt collection practices, na kung paano mo haharapin sa legal na paraan at legal na pamamaraan upang harapin sila nang hindi kayo kinakabahan. Hindi nyo kailangan kabahan, hindi kayo kailangan matakot sa mga yan. At mas malaki ang saklaw ng batas sa mga may pagkakautang, lalo na kung kayo ay nagipit lamang talaga ng sitwasyon at hindi naman kayo yung nananadya na manloko ng mga lending companies o yung mga ibang ginagawa ng mga cola farmers, yung sinasadya magbigay ng fake documents or IDs. Ito katulad sa mga calls, yung text calls blast, kung tawagin nila is yung ang oras. Lagi tandaan ninyo, ang pagtawag sa mga borrower is 6 AM to 10 PM. Hanggang doon lang po yun ang oras. Kaya pag makaka-receive kayo ng calls ng wala pang alas 6 o nagpas na ng alas 10 is illegal na po yung collection practices na ginagawa nila. Ngayon syempre maiinis ka dahil nga umaabot ng 60. Yung iba nga dyan may umabot pa ng almost 100 calls, tapos iba-ibang number, tapos sagutin mo yung isa at nakipag-usap ka naman, di po ba? Subukan yung kausapin ng isang beses at nakausap nyo yung isa, yung iba namang number ang gagamitin para magtawag at mag-text sa inyo ulit. Ganun yan po yun. Subukan nyo na sagutin ng isa. Ngayon kapag okay naman, pero kung marami kayong ola, nahihirap kasi na pag maraming ola, yung mga tapal system, yung umabot ka ng 10 mahigit pataas, di ba? Hindi mo alam kung anong ola yun ang haharas sa'yo, kaya hindi mo alam kung ano yung ola na nanggugulo sa'yo. Pero almost the same lang naman yan, kasi hindi niya sasabihin kasi yung mga nila yung mga ola na hinahawakan ng mga agent na yan. Kasi syempre matatalino yung mga ugok na yan matatalino na yung mga buwan na yung mga mandarambong din na yan, dahil nga nag-iingat din sila, dahil pwede silang kasuhan talaga. And then yung pag-contact sa inyo ng mga contacts nyo pala, yung mga contacts nyo na ginugulo, kung sa legal na parang sa formal at ginugulo sila at tinuturo kayo na nangutang, kausapin nyo lang, try to communicate with your friends, loved ones, or even yung mga sa contacts nyo lang na ginulo na sinabihan kayo na pati siya sinisingil sa utang ninyo. Kausapin nyo lang ng maayos, lagi pong ganyan. Tapos pwede kayo magpahinga ng complaint dyan sa National Privacy yung NPC, National Privacy Commission ba yan? Something gano'n, di ba? Yun. Pero try to email na lang para magkaroon kayo ng formal complaint. Tapos pagpapuntahin kayo, kung either kung taga NCR kayo, dito lang naman yan, alam ko sa may
malapit sa Star City, yung office niyan, ng NPC, yung National Privacy Commission. Ngayon, para magkaroon ka ng formal complaint. Pero ang problema nga, hindi natin alam kung anong oras sila. Diba? Pero, syempre, i-list nyo na lang, no? I-list down nyo na lang yung mga ola na nahiraman ninyo. Para kung sakasakali magamit, malalaman naman din yan kung sakasakali kung magkakaroon ng isang system na ginagamit nila ay baka makapasok at makalaman o maalaman ng NPC kung sakasakali ma-detect nga nila kung anong ola yung nanggugulo sa inyo. Ngayon, sa mga pagpunta-punta sa bahay sa inyo, is consider ba harassment yun? Depende kung yung ola ay nanggulo sa inyo. Kunwari, kasi may mga legal naman na pwede pumunta, like Digido nga, di ba? Kahit sabi mo mataas ang interest niyan, ay pupunta talaga yan. Sa akin nga, sabi siya, ito lang yung kaibahan ng aking channel doon sa iba. Ako may experience ako na pinuntahan sa bahay, nakapadalhan ng demand letter. Yung ito lang yung kaibahan lang, hindi ko sinasabi kinukumpara ko o sinisiraan ko sila. Sinasabi ko yung kaibahan ng channel ko. Ako may experience sa house visitation tsaka sa pagpapadala sa akin ng demand letter. Ayun. Kung nagpunta sa inyo, kung may magpupunta man sa inyo, harapin nyo. Kalma lang kayo, hindi kayo guguluhin yan. Naranasan ko na yan. Hindi mo na kuhin nila. Kinausap lang talaga nga lang yung may-ari ng bahay namin sa Caloocan. Yun yung nga yung iyon. At hindi naman sila naggulo o na mahiya. Hindi man ako nahiya. Kinausap lang ng maayos kung paano ako makakausap na in person. Kasi nga dito ako sa Valenzuela nakatira, tapos once a week na ako umuwi doon sa Caloocan. Tapos dito naman sa Digido, ito nga yung hipag ko doon sa kabila, sa Valenzuela rin naman. Pero malapit lang, mas siguro nasakay papunta dito. Then nagiiwan lang talaga sila. Ngayon, kung na-tsempo naman kayo na kayo mismo yung try to settle lang subukan nyo lang na makausap na maayos na kung kaya nyo bayaran ng installment at hindi nyo kayang bayaran ng buo. Yun lang naman yun kasi kayong dalawa lang naman ng agent na mag-uusap dyan, pero hindi kayo sa agent magbabayad in legal terms. Doon pa rin kayo magpe-pay doon sa mga reference ID ninyo o sa mga reference number na sa app o doon sa contract number, contract letter na patulad sa akin may kontrata ako sa iyon, doon ako nagbayad kung ano yung binigay nilang reference number, doon lang. And then yung mga yung mga pagpunta-punta hindi lang lahat diyan. Kung ano common talaga sa nagpupunta is NCR. Ngayon kung kayo taga Visayas, Mindanao, wala pa naman ako masyado naririnig sa Mindanao. Sa Visayas meron na isolated case sa Cebu, tsaka dito sa may parting Western Visayas. May mga ilan hindi pa pula, hindi pa confirm. May mga claims lang na nagpupunta sila sa Visayas. And then yung mga harassment nila na kunwari sinampahan kayo ng kaso, kung kaya nyo puntahan, kunwari meron daw kayong kaso sa korte, sa example natin si Makati RTC, laging binabanggit yan ng mga OLA agents sa mga email tsaka sa text. Kung medyo malapit-lapit kayo sa parting Makati, o kaya nyo pumunta doon sa Makati kung anong araw yung sinasabi nila, ito legit to, sasabihin sa inyo subukan nyo pumunta doon kung totoo yung sinasabi nila, kasi kung sinasabi nila meron kayong kaso, puntahan nyo, try nyo. Tapos tanongin nyo doon sa Makati RTC o sa Mandaluyong RTC kung saan RTC kayo sinasabi na sinampahan kayo ng small claims, di ba? Doon nyo malalaman. Ngayon, siguro pwede nyo i-file ng complaint doon sa na ginagamit yung kanilang korte sa paghaharas para lang makapaningil sa inyo, di ba? Tapos, yung mga pangalan ng mga pulis, yung mga kunwari binabanggit nilang pulis sa mga Camp Bagong Diwa, Camp Crame, try to contact the PNP kung ihiti mo ba yung pangalan ng pulis na binabanggit nila na aaresto sa'yo dahil nga sa utang na hindi mo nabayaran doon sa online lending, di ba? Di mas maganda, legal yung usapan niyo. Tsaka isa palagi kong sasabihin sa inyo wag na wag kayo makipagbardagulan dyan sa mga yan. Kaya nga sabi sa inyo, legal na paraan na gagamitin natin, hindi yung mga ginagawa din nila. Kumbaga, kailangan natin talino, kalma. Yan ang kailangan natin Hindi tayo pwede magpatakot. Kailangan natin ng karunungan, paano labanan ng legal itong mga ola. Try nyo yung mga ganun ang pinapayo ko sa inyo. So yun mga kadyan, itong yung lingkod ka, Johnny ng Johnny Tortibet. Ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola.